Boy. Hello, what's up? Magandang araw sa inyo lahat. Meron akong pupuntahan ngayon para tignan ang bagong motor nung kaibigan ko, which is yung kapatid nito na sports bike. So ito MT-15 ko ay ang naked version ng series ng mga 150cc ng Yamaha. So this includes yung XSR, ito MT-15 and yung R15 natin. So pupunta natin siya ngayon, titignan natin yung R15 niya na bagong bili, and excited na ako at very happy sa kaibigan ko nakakuha siya ng R15, di ba? Na-addict sa motor, ako dati addict sa PC, ngayon sa motor naman. And my goodness, napakagastos. Mas magastos pala ang pagkakaroon ng motor kaysa sa PC, upgrade ng PC. Hindi ko expected yon. Habang papunta tayo dun sa bahay ng kaibigan ko, i-discuss ko ngayon or i-compare ang MT-15 at ang R15, kung ano bang pinagkaiba ng dalawa at kung para kanino yung sports bike na R15 at ang naked bike na MT-15. Okay, sa number 1 na unang-una nating mapapansin na pinagkaiba ng R15 at ang MT-15 ay ang looks nila. Okay, so ang R15 ay ang full-fared or sports bike version ng mga 155 series ng Yamaha. So makita nyo doon, so halata naman na sports bike siya. So meron siyang windshield, yung R15. Much more efficient ang R15 when it comes sa wind resistance. Pag nagta-top speed ka na, mas makakatagos ang R15 when it comes sa wind resistance. Ito naman, ang MT-15, makikita mo naman ang kanyang mga naked sports bike like this one is much more, I guess mas magaan siya, diba? Meanwhile, ito MT-15 naman, syempre hubad-hubad siya. Alam naman natin ang mga naked bike, hinubara na version ang MT-15 ng mga sports bike, 'di ba? So ayan, tinanggal yung mga gilid sa yung mga fairing sa gilid. Wala siyang windscreen, makikita nyo naman dito, 'di ba? So fully naked talaga siya. So ayan, makita nyo talaga different ang style ng dalawa when it comes sa pagiging sports bike and naked bike. Now, next ay ang engine. So wala namang pinagkaiba when it comes sa engine itong MT-15 at ang R15. Parehas lang talaga sila. That's why they are brothers, diba? So parehas silang liquid cooled 155cc na may 19 horsepower. Ayan, so very same lang sila in regards to that section ng dalawa when it comes sa engine. So next ay ang ergonomics. Okay, so dito ang huge difference when it comes sa MT-15 at ang R15. So MT-15, very relaxed siya, upright sitting position. So ayan, nakita nyo, di ako subsob, and hindi siya nakakapagod when it comes sa long rides kasi relax ka lang. Pati yung good positioning ko dito, relax lang din talaga. Sa R15 naman, doon is aggressive ang style mo, so medyo subsob ka, mas mababa yung handlebar doon. Siyempre sports bike clip-ons yung handlebars. So maybe when it comes sa ditong part, so mga dito yata ang handlebar ng R15. So aggressive yung position. Okay, so and siyempre pag aggressive yung position mo, hindi maangas kang tignan sa daan, pogi-pogi ka. Pag long ride naman, siyempre ang mga sports bike, pag aggressive ang position nila, nakakapagod din. So makangalo yung kamay mo dito pag hindi mo alam yung proper techniques ng pagsakay sa sports bike. Okay, so pag sa mga sports bike, make sure na ang bigat mo is nakalapat sa iyong leg. So niyakap mo yung tangke, and sa wrist mo relax ka lang talaga. Okay, so wala yung problema when it comes dito sa naked bike. Kaya mataas and relax lang. So pwede ko rin dito, ilalagay ko rin dito yung bigat ko para ma-relax, mas ma-relax pa.
yung wrist ko dito sa handlebar. Sa mga features naman at technology, same lang din yung dalawa. May VVA, digital panel control, ayan, digital ano na sila, display. So wala rin sila doon pinagkaiba. Almost same lang din but iba lang yung kulay ng mga display nila. So depende. And lastly, sa presyo, doon talaga magkakaiba ang dalawa. So mas mahal ang R15 kasi mas marami siyang parts, mas marami siyang fairing, 'di ba? So, and syempre sports bike yung look. So mas mahal siya. So ipa-flash ko dyan sa screen kung magkano ang R15. Meanwhile, ang MT-15 naman is much more cheaper compared sa R15 kasi mas less yung parts niya kasi naked bike na nga. So maabot ito at around 178. So yun yung presyo ng pagkabili ko dito sa MT-15. So ano ang verdict natin ngayon? So depende sa tao and sa budget nila. So number one, ang masasabi ko is, anong klaseng rider ka ba? Much more aggressive ka ba? Sporty, yun yung style mo? Or gusto mong ano lang, gusto mong relax ka lang sa road? Ayan, yung may looks ka din talaga sa road, pero gusto mo yung relax ka lang, hindi ka mapapagod, gusto mo ma-enjoy yung ride, mga ganon. If you are much more sa sporty side and aggressive and pa-racing, ma-advise ko sa'yo na piliin mo ang R15 and kung may budget ka, di ba? Meanwhile naman, kung isa kang rider na relax lang, gusto mo lang yung chill lang, di ba? Pero still magmumukhang maganda pa rin yung still looking big bike pa rin yung sasakyan mo. Uy, may MT-15 din tayong ayan, MT-15 din. So gusto mong much more relax ka na ride, tulad ko na ayoko yung mapagod sa ride. Kunwari po, magra-ride ako papunta sa sa mall, di ba? Or sa work, if ever man. In the long run, mas malilesen yung fatigue ko kasi relax nga yung posture and yung comfort ng MT-15 compared sa R15. Kung mamimili kayo doon sa MT-15 or R15, i-consider nyo yun. Okay? Kasi ako, okay naman din talaga sa akin, to be honest, yung R15 or ang sports bike in general. But nung inisip ko din naman, ano ba klase akong rider? So marami akong kinonsider dyan. Gusto ko ba yung aggressive? Kasi marami akong talaga na for a first timer, pag nag sports bike ka na motor, masakit talaga sa wrist. So marami kang hindi ka makakatagal sa ride, kumbaga depende pag nasanay ka na lang talaga, isanayan na lang din yan. And sabi ko naman, ayoko naman ng napapagod, so why don't I just start sa naked bike, diba? Ito MT-15, that's why pinili ko ang MT-15. Same din naman sila ng engine ng R15, di naman nagkakalayo when it comes sa price, and syempre mas mura MT-15. Sabi ko okay, na-check niya lahat ng checklist ko, and yung itsura talaga nakakuha sa akin. Yung itsura na MT-15 yung naka-attract sa akin na as one of my final decisions na pilian talaga siya. Kasi I like color black and napakalinis tignan talaga and very sleek. So in the end, na-inlove ako sa MT-15 nung nakita ko talaga siya. So tuloy ko lang muna ang pagta-travel hanggang sa makapunta ako sa aking destinasyon. So I'll see you guys in a bit. Ito na, nakita rin natin. Boy, lumagpas ako, dire-diretso ako doon. Boy. So ito yung R15. 2017 yata ito na model, 2019. Nung sabi ng kaibigan ni classmate. Ayan. Ayan yung R15 niya. So stock pa rin yung muffler ata, meron lang siyang shield. Diba? So kumpara natin dito
sa ano, sa akin, mas mahaba talaga siya from ano, head to buntot. Kung makita dito, mas maikli tong ano, ang ating naked bike. Mapapansin nyo. So, mas bulky siya kung makikita nyo sa totoong buhay talaga. Mukha lang maliit sa camera pero pag nalapitan nyo, malaki. Pag dito, diba? Oh. Ang height natin is sus! Diba? Di ako boy sanay. Kaano? Ibang-iba talaga po yung ang feeling pag sports bike. Parang ang bigat niya sa ano. Dito? Oo, kamay. Ang hirap iliko kasi parang nadidiin ng pag ganyan. Yung puwersa tas pag ganun. Iba pala talaga ang ano, ang stance ng sports bike. Ayan na, so tambay kami ni Boots papunta sa Puro. Ano, so gamit niya yung R15, ang sports bike version ng MT-50 natin. Ano, nakakatuwa pag yung mga kasama natin pa isa-isa ano, nakukuha yung mga ganitong motor, di ba? Oh. Meron din ako isang ine-expect na makakuha pa ng Yamaha 155cc din XSR. Ayun, gwapo naman. So di pa niya napapalitan ng muffler yan. So silent lang talaga siya. So makita niyo yung stance dyan ni Jeremy. Medyo sub-sub, di ba? So nung pinatry niya sa akin kanina, ramdam ko na lahat ng bigat ko is nasa wrist talaga. Iba yung ine-expect ko na ano talaga, na ganon. Pero nung na-try ko na, mas mabigat pala yung feeling na ano, pag nakasubsub ka na ganyan sa sports bike, parang ang hirap niya talaga iliko. Kasi kung ililiko, di ba? Parang iba yung feeling na hinihila mo versus sa ano ba yan? Hinihila ko yung manubela pababa instead na inilili ko. Ganun yung feeling. Kasi as in mabigat talaga. Gayunin boy! Gwapo tignan! I wonder kung pwede pa palaparin yung gulong niya. I think same kami ng width ng gulong na 140 ata or iba. So kaya mapa 150 or 160. Ganda pa ganun eh. Lapad talaga tignan. Ayun, nagpapa-request ng bomba. Ha? Gago. Taas ako na. Gila, wala man yan. Dumaan ako. Dumaan ako, wala man.
Nakakatuwa talaga pag magra-rides tapos sabay kayo mga kaibigan. Lalo na mas nakakatuwa mag-rides pag lahat kayo, di ba? Mga naka-sports, naked. Yung mga unti-unti nakukuha din yung mga gustong motor. Ayan Uy, Forbes! Uy! Diyan kami dati na nag-i-school, ayan nila Jeremy. Lagi kami dyan late, lagi kami nasa labas. Nakalinya pag late. Nakakatawa pag nagpapabomba yung mga bata eh. Bomba ka daw kaya, boy! Naka-silencer pa kaya? So kung umabot ka man sa punto ng video na ito, maraming salamat sa panonood at sa pagtangkilig sa aking nagawang video. At kung gusto mo pa makakita ng future videos na aking ginawa, make sure to like, follow, and share na rin yung video na ito and my page. So I'll see you guys in my next video. Peace out!